Oh, may LTO nga pala dito. Ayun oh, LTO, may hinarang na motor na isa. Buti hindi ko napansin yun ah. Ito pala, nandito pala sila. Ayun oh. May LTO pala, sabi, kala ko walang LTO. So dami ng motor na nakasabay ko guys. Ako lang yung pinakamaingay ng tambutso. Nakakahiya. No? Wala akong nakitang motor na ganito kaingay ang tambutso. Tanging ako lang. Nakakahiya itong aking tambutso na to. Nakakaperwisyo. Ayun, Susana be. Wow, maswerte mo. Gago! Ang swerte, oh, nakasakay ng Susana. Ilonggo daw ako. Sino nagsabi na Ilonggo ako? May ebidensya ka? Ilonggo daw. Good morning mga bossing. Magandang umaga sa ating lahat. So Jaycam Official here and welcome to my YouTube channel. So ang oras natin mga bossing, ganap ng alas 8:44 ng umaga. And of course, nandito na naman tayo sa lansangan ng Muntinlupa, kung saan napakaingay ng tambutso ko. Naku, parang mali yata na naglagay ako na ito ah. Sobrang ingay. Kailangan ko sigurong ilagay yung silencer. Naku, sana walang LTO dito. So, kumusta mga boss, mga idol? Kumusta ang inyong araw-araw na pamumuhay? So 53 o 52 days na lang mga bossing, Pasko na. Napakabilis ng panahon. Malapit na mag 2026 mga boss. Sana sa mga susunod na taon ay maging maayos na ang takbo ng ating career. Maging maayos na ang ating gobyerno. So wala naman tayong ibang hinihiling mga bossing kundi ang kaayusan, ang kaligtasan ng bawat isa, ng family. Nawa ay patuloy pa tayong buhusan ng blessing. Kung ano yung blessing na ating natatanggap sa ngayon ay hopefully maging doble, triple, and syempre palagi tayo mag-iingat sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay. Sa ating araw-araw na ginagawa, no? Naiirita ako sa tunog ng tambutso ko talaga. Actually guys, ayoko nang maingay, kaya lang excuse me, yung aking stock na tambutso pinatanggalan ko ng silencer. Tapos ang problema pala yung kanyang fiber na ubos na, hindi pala yung silencer ang problema. Tapos yung ikinabit na tubo sa ilalim natanggal na, naputol na, kaya maingay sa loob, tunog lata. Kung ipapagawa ko siya, gagastos ako ng nasa 3,000 para fiber, tapos pakalkal. Kaya hindi ko na lang pinagawa. So nagkataon nakabili ako nitong tambutso na to. Hindi ko naman nakalain na ganito pala kalakas yung kanyang ingay. So sorry naman sa mga nakakasabay natin sa kalsada, kasi ako ayoko ng sobrang sakit sa tenga. Hindi naman siya masakit sa tenga actually, itong tambutso natin. Pero yung ingay niya
I'm sure na hindi tayo papasa pagdating sa decibel measurement ng LTO. So I think bukas ilagay ko na lang yung ikabit ko na lang yung kanyang silencer sa dulo para medyo malesen yung ating ingay na ibinibigay sa ating mga nakakasabay sa kalsada. Anyway, nandito na nga pala ako sa San Pedro. At medyo maalinsangan ang panahon, although hindi ganun kainit yung sikat ng araw, pero mainit yung hangin na tumatama sa atin ngayon. So talagang medyo kakaiba na yung mga panahon na nararamdaman natin sa mga panahon ito dahil sa climate change. So mamayang gabi pag uwi ko, I'm sure na malamig na naman ang ating paligid. Alright, pababa na ako ng San Pedro Bridge. Medyo maingay din yung tambutso na siya. Pag nagsama-sama tong mga gantong kalalakas na tambutso, talagang malamang mababato tayo ng wala sa oras nito. Sorry sa mga nakakasabay ko na ayaw sa maingay. So hayaan nyo, mamaya ikakabit yung silencer or ipagawa ko na lang yung aking stop para balik sa normal na ingay ng tambutso. Mabuti na nga lang dito guys sa papuntang Laguna, kahit pa paano wala masyadong mga HPG at LTO na nagche-check. Nagkataon talagang hindi natin maiiwasan talaga na maharang tayo. Ayan, medyo umiinit na mga bossing, oh. So outfit natin ngayon mga boss, ito naka nitro tayo ng riding jacket. Ayan, nagustuhan ko tong nitro jacket na to dahil hindi siya mainit. Ano siya mesh yung kanyang tela dito. Naku, may LTO nga pala dito guys, oh. Ayun, oh, LTO, may hinarang na motor na isa. Buti hindi ko napansin yun, ah. Ito pala, nandito pala sila. Ayun, oh. May LTO pala, sabi, kala ko walang LTO. Kakasabi ko lang meron palang nakatambay doon. Huwag lang tayong matatimingan mga bossing. Siyempre, konting na tayo. Iwas tayo konti. So, ayan, balikan lang natin, ano, itong ating nitro jacket. Kaya, nagustuhan ko to. Hindi siya mainit, guys. Yung kanyang ilalim, yung tela dito, sa may kilikili ko, ay pasok yung hangin. Tsaka to, ayan, oh. Pasok yung hangin dito. And then, meron siyang padding sa shoulder, meron sa siko, and meron tayong malapad na padding dito sa
sa likod or yung nakasupport dito sa ating spinal. Ayan, medyo may kabigatan lang siya pero feeling safe naman kapag suot ko to, kaya nagustuhan ko tong nitro jacket. So yun, and then siyempre nakaano tayo, ayan, LS2 ng gloves, riding gloves. Ito, isa sa nagustuhan ko dito sa riding gloves ng LS2 is napaka-compatibility. Yung compatibility niya sobrang ganda. Naigagalaw ko ng maayos yung aking mga kamay, mga daliri. At ang pinaka-importante dito guys, ito, pwedeng pang touch ng cellphone. So yung iba kasing gloves walang ganito. Ito, gumagana to lahat, pwedeng gamitin pang text. Kaya ito yung binibili kong riding gloves. Actually pang ngatlo ko na to, pangatlong gloves ko na to. Ayan, LS2. So ano pa ba? So yan, ito ulit, flex ko lang ulit yung ating setup ng camera. So ano pala ako, nagpalit ako ng microphone adapter. Ayan, pero gumagana naman yung isa, yung RCC. Ito Telesin tong ginamit ko. So mas maganda yung bugan ng boses dito, kahit na medyo sumisigaw ako ng konti, hindi ganun kapasag, hindi ganun kasabog. Ayan, ito lang naman pinalitan ko sa ano. So gusto ko lang din i-share sa inyo guys, nga pala ano, sa mga kapwa ko vlogger or motovlogger na gumagawa ng mga ganitong content at naghahanap ng dekalidad na camera like Osmo. Ayan, ginagamit ko Osmo camera. Ito yung version 1. Ayan, pero may plano akong bumili ng yung latest nila, yung Osmo 6. I think next year. Kasi alam ko sa ano pa lang sila lumabas sa China. Pero dito sa atin parang wala pa. Nilaunch siya sa China last November 18. Last week lang halos. Hindi, ano ba ngayon? 21. 2 days before, 2 days ago. So lumabas yung Osmo 6. So sobrang ganda nung features. Pinanonood ko kaninang umaga sa TV yung review. Sobrang ganda niya. Lahat in-upgrade, yung kanyang rock steady, yung stabilization, ano ba to? Yung kanyang stabilizer. Ayan. Tapos ang maganda sa kanya, may nabibiling lens, yung parang lens na ginagamit sa DSLR. Pwede mong i-zoom ng ilang times yung, depende kung anong lens yung bibilhin. Ganun kaganda. Tapos mas malalim na yung kanyang water resistant, parang nasa 30 meters. Kaya niyang ilubog sa tubig without waterproof case. So ganun nakalupit yung kanyang upgrade dun sa version 6. So Black Series. So hopefully next year, this coming 2026, so makabili tayo ng isang kung hindi man tayo makarating dun sa Osmo 6, at least Osmo 5 makuha natin, di ba? So meron na tayo nito. Ito hindi ko to i-give up, itong Action 1, Osmo Action 1, kasi malaking tulong to sa akin. Ang hindi ko lang nagustuhan dito yung kanyang battery life, medyo mabilis malobat. Yung kasing Osmo Action 5, almost 4 hours tumatagal yung kanyang battery. So kapag bumili ka ng bundle, so may 3 battery siyang kasama. So di ba, parang kung 4 hours yun, so kaya mong mag video na almost 12 hours na hindi mo na kailangan mag-charge palagi. Unlike dito sa ginagamit ko, ito pinakamahabang charging, ang playtime nito ay umaabot ito ng mga 1.5 hours. Ganoon lang siya, 1.5, or kung umabot man ng 2 hours, so ini-stop ko lang siya, pinahati-hati ko. So yun.
At saka isa pa guys, ang maganda pala doon sa Osmo 6, Osmo 5, hindi mo na kailangan gumamit itong adapter nito, to. Hindi mo na kailangan gumamit nito dahil sila pwede mo siyang lagyan ng microphone na type C. Unlike dito, kailangan pang gumamit ng adapter para magamitan mo siya ng 3.5mm na microphone. So yun lang. So nandito na ako sa Kanlalay. So medyo mabigat talaga tong ating tambutso mga bossing. Mabigat ang tunog. Masakit sa mata. Si Idol oh. Basta ba't di ka na na-duty doon? Ba't di ka na na-duty doon? Sa may Pasita? Linggo lang ako doon eh. Kaya pala hindi na kita nakikita doon eh. Dito hanggang Biyernes hanggang Lunes. Monday to Friday ka dito? Okay. Sabi ko wala si tropa sa Pasita, hindi ko na nakikita. Dito hanggang doon. Dapat nagsusombrero ka. Linggo Sabado nandito tayo. Dapat nagsusombrero ka, mainit eh. Dati, wala po doon. Wala ba? Sayang yung buhok no. Thank you. Ang bilis ng biyahe natin guys. 9:01. Parang 10 minutes lang nandito na tayo sa Binyan. Para Muntinlupa. Check ko lang yung ating swing arm kasi parang tumatama yung ano eh. Tama ba? Tumatama mga ba? Yun o. Delikado to. Okay. Steady pala yung tambutso. Ouch.
Kiwa na tayo. Anong oras pa lang? 9:09 pa lang, nasa lang Kiwa na ako. Sobrang aga. So dami ng motor na nakasabay ko guys. Ako lang yung pinakamaingay ng Tambucho. Nakakahiya. No? Wala akong nakitang motor na ganito kaingay ang Tambucho. Tanging ako lang. Nakakahiya itong aking Tambucho na to. Nakakaperwisyo. Bukas ikakabit ko yung silencer. Ingay. Dito tayo bibili ng ulam sa bagong open. Tingnan natin kung anong ulam dito. Ano to? Sige, ito na lang. Bicol. Okay, let's go. Bili na lang ako ng turon. Thank you. Turon, almusal. Tapos doon tayo sa may tindahan ng buko. Tindahan ng buko juice. Anak ng topa. Wala na naman yung buko. Pag bibili ako wala. Pero pagka wala tayong planong bumili, nandyan siya. Ay nako. So no choice. Doon tayo sa landmark. Yun o. Lady Rider. Ang bilis magpatakbo.
dilim dun, oh, sa pupuntahan natin, guys, oh. Mukhang uulan dun, ah. Ito yung sinasabi ko, guys, oh. Dito sa Calax mayroong mga kambing. Ayan, muntik na ako dyan. Biglang tumawid yung isa, buti na lang napansin ko kaagad. Malamig na ang hangin dito. Feeling ko uulan. Ayan, oh. Pansinin nyo yung kalangitan, mga bossing. Sobrang kapal ng ulap. Lalo na dun papuntang Tagaytay. Ayan, oh. Diba? So tama lang na maaga tayo nakarating para kahit umulan hindi tayo mapoproblema. Ayun, oh, bagong lagay lang, oh. Ayala Mall, Snow Valley.